Yan, hello po mga kapatid. Ayan, welcome po sa aking video na ito. Ako po ulit, ang inyong kaibigan, ang inyong host, si Kuya Daysan. Ayan, sinisipon pa ako. Malamig na kasi dito sa amin, malamig na. Winter season na, inverno. Ayan, tapos dahil inverno na, ito pong halaman na ito, aluro, ang tawag nila dito sa Italia ay aluro. Sa atin naman ay laurel. Ito actually ay yumabong ito ng napakayabong. Ang kaso, pag uwi namin noong nakaraang July 20 hanggang September 20 din, kababalik lang namin actually, ito ay dahil wala namang mag-aalaga dito sa labas, pinasok ko dun sa loob. Kasi pag alis namin dito, sobrang summer, sobrang init, matutiyo siya, mamamatay. Kasi wala naman akong iniwanan. Dati may iniwanan akong ano dito, ngayon ay wala. Tapos, ang nangyari, pagbalik ko namin ay nakita ko, although naglagay ako na naka-reserve na tubig na may nakatali ditong para bang ano, parang lubid ba, para ano, pero ibig sabihin natuyo, hindi kinaya, natuyo, naubos sa tubig, naubos, kinulang, kaya yung mga dahon ay naglaglagan yung mga dahon ng laurel. Ipangalo natin sa adobo. Ngayon, pinutulan ko siya. Sabi ko nung kinutil ko ang katawan, sabi ko buhay pa ang katawan. Sabi ko mabubuhay pa ito. Ngayon actually you know, kung mapapansin nyo, kailang malayo ang camera, may kaunti na yung may kaunti na yung tubo na, may suloy na dumadahon. Pero para mas maganda, dahil dadaan pa naman ang winter, taglamig, babalutin ko. Kasi ganun din ang ginawa ko dati. Kaya iwabong ng napakarami. Kasi binalutan ko sa noon ng dumaan ang taglamig. Kasi actually ito ay maliit lang ito. Nasa loob lang ito ng bahay. Doon ko pinapatubo sa loob ng bahay. Kasi nga binigay ng amo ko, maliit pa lang. Tapos nung ilabas ko, noong nakaraang taon, saka ko palang nilabas. At nilagyan ko nga, binalot ko nga ng ano, kaya yumabong siya. Pero susubukan ko ngayon, kasi parang sayang naman, parang mabubuhay pa. Kaya susubukan ko. Babalutin ko ulit ngayon. Babalutin ko siya. Tulad nga nung sinasabi ko, tulad nung ginawa ko nung nakaraang taon. Babalutin ko siyang ganyan. Kaso hindi aabutin eh. Hindi aabutin yung ano, kulang. Maliit yung sako. Hindi ako nakabili ng malaki. Anyway, okay lang. Dudublein ko na lang. I-tape ko muna. I-tape ko muna siya dito. Saka ko lalagay ako ulit doon sa pangalawa. Saka ako maglalagay sa pangalawa. Okay. Ito, buwapat ng isa pa ulit. Aluro pa ito mga kapatid. Ang tawag sa atin ay laurel. Panghalo natin sa adobo. Tapos dito naman ang tawag nila dito ay aluro. Para hindi sumama, sasama yung ano, kaya tinunahan ko na ng tape, sasama siya. Dapat dito kasi matatakpan, dapat ito ay butas.
kapatid. Hindi pa tapos. Okay. Yun, naula na. Maambo na. Gagawa natin ang butas para hindi naman kulob na kulob talagang as in 100% na kulob. Dapat may butas din. Ay, hindi pala yata. Okay lang, okay lang. Ganyan. Ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking pagbabalot ng aking halaman na laurel, o ang tawag dito sa Italia allure. Ayan mga kapatid, kung isi-search po ninyo mga kapatid sa Google, napakahalaga po nitong halaman na ito, na kahoy nito na alluro. Kasi yung dahon na ito ay ginagamit bilang parang corona dito sa mga culture and tradition. Napakahalaga po itong alluro. Kasi yung tinatawag ditong sapiente. Pag sinabi sapiente, prestiyosong tao o malaking tao. Yun po ay mayroong corona ng dahon ng laurel o ng alluro. O kaya, pag dito, kapag sila ay nag-graduate na,
yun, nagsusuot sila ng ganun. Yun ang pinapatong sa kanila. Ibig sabihin, di ba, kumbaga sa mga tao na sapiente, o kaya ito ay sapienza. Yan. Kasi yun nga po, ay kumbaga parang doon makikita ang katayuan ng buhay, ng pagkatao, ang katayuan ng pagkatao ng isang citizen dito sa kanila. Ganyan po dito sa Europa. Ayan, yun po yung tinatawag, pinapatong kapag sila ay nag-graduate na sa college, yun po ang nilalagay. Ayan, tapos iikot, mag-picture-picture kung saan mga historical na places, archaeological locations doon. Kasi isa yan sa kultura nila dito. Kapag nakagraduate sila ng ganon, ikot, dala yung ganon. Parang inaano sa tao na kasiyahan, parang isinishare niya ang kasiyahan. Isa yan sa tradisyon dito. Tapos ang isa pa sa tradisyon na katulad noon, kung bakit sila umiikot, kapag dala-dala yung ganong corona, kapag kabagong kasal, kapag pagkatapos ng kasal sa simbahan, sila iikot, halimbawa pupunta dun sa Vatican, magpicture sila dun sa Vatican, nakasaya, kumbaga yung mag-asawa, pupunta dun sa Coliseo, pupunta sa Piazza Navona, basta maraming lugar dito na mga importante, sa Fontana di Trevi na pupunta doon para doon magpa-picture. Ayan, ganun po. Ayan. Anyway, napunta tayo doon. Ang ating content naman ngayon ay tungkol naman lang dito sa Aloro. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood sa aking pagbabalot ng halaman, ng aking halaman na laurel, punong laurel o Aloro. Bye-bye and God bless po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ito, please like and share, and please write your comment below on this video, and please subscribe my channel Kuya Daysan, at please hit the notification bell at para lagi ka updated every time na mayroon akong panibagong upload na video. Maraming salamat po sa inyo lahat. See you on my next video, or even sometimes on my live streaming. Bye bye and God bless po. At maraming shoutout po sa mga sumusuporta sa aking WH, si Ray Zapanta, Jenna Ramos Mix Channel, OC TV Pinoy TV, tapos sa Bungangerang High Blood, Juboy TV, AAC Variety Vlog, Ginaka Reborn, at sa kanyang second channel nag-aasikaso pa rin, nakatutok sa akin WH, Kalinga Chance Mix TV. Maraming salamat po. Karina Official Vlog, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsusupport sa aking WH. Jing Vlog, maraming salamat po. Ano yan sa aking WH. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung sakaling meron yata ako nakalimutan na hindi ko nabanggit sa sumusuporta sa aking WH, sorry na naman po. Sorry, paki-comment na lang po para ma-shoutout po kita sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye and God bless po.